Good morning, Kuya. This is your boy, EJ Soledad, and this is my pet, Jackson. Si Jackson kasi, isa siyang painted turtle na yung shell niya is medyo smooth and dark na may konting red marks. And then yung skin naman niya is medyo may yellow stripes. And then siya din yung tipo ng turtle na makikita dito sa North America. Ganito kasi yon, namamasyal kami papuntang beach. And then, nakita ko siya papatawid ng highway. Ang bibilis ng mga sasakyan. So, dali-dali ako nag-pull over para kunin siya. And then, nung pinulot ko siya, sobrang natakot ako kasi malapit na siyang mahagip ng mga sasakyan. And then, nung nilagay na namin siya dun sa car, and my wife, we decided na i-keep siya kasi luckily, mahilig din sa turtle yung asawa ko. So, we decided to keep him as a pet din para may attraction sa bahay. Actually, hindi ako nahihirapan kay Jackson kasi he's a type of reptile na as long na malinis lang yung kanyang place is happy na siya. So, unlike sa mga aquatic fishes na super perfect dapat yung tubig mo para mabuhay sila. Binibigyan ko din siya ng mga paborito niyang pagkain like tulad ng feeders, yung mga goldfish. Mas gusto kasi nila yung tine-chase nila yung mga pagkain nila. And then sometimes I give him red shrimp, yung mga turtle food like yung breadsticks. And then para mas maging matibay yung shell niya, I give him yung calcium treats. And then para makapaglakad-lakad siya since nasa aquarium siya palagi, I put him to shower. And then, pag maganda yung panahon, binalagay ko siya sa yard. Sa totoo lang, napakalaking tulong ni Jackson sa amin kasi sa umaga, si Jackson yung nagsiset ng mood ng anak ko. Lalo na pag gising niya, syempre yung mga bata, ang hirap gisingin sa umaga. So, siya yung nagsiset ng mood ni Zack para gumising ng maganda. Para sa akin kasi, madali ang pag-aalaga ng ganito dahil may experience na ako sa Philippines. Kaya for the first timers, kailangan malaman nyo rin o evaluate nyo yung sarili nyo kung gusto nyo talaga. Kasi hindi biro ang pag-aalaga ng mga ganitong klase ng pet. So you have to do your research and then malaman mo kung ano ba yung environment na ginagawa nila and then what are the foods that they eat. And of course, you have to get the budget. To sum it all, you have to have that commitment. Kasi mas mabuti na nasa wild sila kaysa i-keep mo sila sa isang contained space na hindi mo naman sila aalagaan. So, dapat meron kang love of pets. And there you have it. This is EJ Soledad and Jackson for Pet Talk. Good morning, Kuya!